topic natin, prostate ng kalalakihan. So, kasama na dito yung prostate cancer. Alam nyo po, pag nasabihan na may prostate cancer, malaki yung epekto sa pamilya, lalo na dun sa pasyente. Ang daming mga bagay, malawak yung kaalaman tungkol sa prostate cancer. So, ang daming options ng pasyente para mapagpilian sa gamutan. Ang inaalala namin, yung quality of life o kalidad ng buhay ng pasyente. Trabaho ng mga doktor na turuan ang mga pasyente para magkaroon ng tamang desisyon. At higit sa lahat, kaya ko po tinapik ito, para ma-detect habang nagagamot, dun sa curable stage, ito po ay nagagamot. So, huwag kayong matatakot. Ang gusto lang po namin, maaga kayong pumunta sa inyong mga doktor. Ito ang prostate ng lalaki. So, nandito yung urinary bladder, pantog. Tapos, nandito po ang prostate. Ayan. Doon dumadaan yung urethra. Ito po yung daanan ng ihi. Kaya nga, ang mga sintomas ay mapapansin nyo sa pagbabago ng inyong ihi. Ito, pag lumalaki na ang prostate, kasi merong tinatawag na BPH, yung benign prostatic hypertrophy, at ang ayaw natin ang pagkakaroon ng prostate cancer. Ang laki po ay parang, ng prostate ay parang nuts, yung walnut. Pero maaring lumaki na parang ping pong ball at lumalaki pa parang sa tennis ball. So ayaw natin, gusto natin dito lang sa maliit makapunta na kayo sa inyong doktor. May trabaho ang prostate sa ating katawan, gumagawa siya ng hormones at saka ng semilya. May mga sintomas kayong mararamdaman kapag meron na kayong prostate cancer. Pero ang siyempre, tanong nyo, may risk factor ba ang kalalakihan sa pagkakaroon ng prostate cancer? Mas umiidad, mas lumalaki yung prostate nila, so mas kailangang babantayan. Kaya nga, ine-educate natin kayo na maaga pumunta sa doktor. Kapag may family history ng prostate cancer, mas maaga rin magpapacheck up ang mga kalalakihan. Mag-start na kayo sa edad 40 anyos, pumunta na sa doktor para magpa-check up ng prostate. Tsaka yung mga may family history ng breast cancer, maaga din magpapacheck up ng kanilang prostate. Nakita din nila pag high fat o tumataba, maaaring tumaas din yung risk ng kanilang paglaki ng prostate. Ano ba ang mga sintomas na nararamdaman kapag nagloloko na yung prostate? Una sa lahat, ihi ng ihi sa gabi. Tapos pag sa araw naman, dapat diba every 2 hours yung pag-ihi natin. Ang nangyayari, mas madalas pa. Minsan 1 oras pa lang naiihi na naman. Tapos mahirap ilabas yung ihi. Kailangan iiri ka pa. Tapos patak-patak dun sa bandang huli o kaya habang umiihi, pahinto-hinto. So may break. Tapos parang hindi na uubos yung ihi ninyo. Minsan masakit din umihi. Yun, parang hindi nga naubos yung ihi nyo dun sa inyong pantog. Sa gabi, tayo ng tayo. Kasi naiihi. Tapos mas konti din yung lumalabas na semilya, mapapansin nyo. Mabagal o konti ang paglabas ng ihi. May blood dun sa ihi o kaya dun sa semilya. Nakakaramdam kayo ng kirot sa katawan, lalo na dun sa buto, tsaka dun sa likod. Tapos yung iba, masakit dun sa may balls o dun sa may itlog. Yung iba naman, parang ngimay dun sa kanilang binti. Minsan, naiihi na rin sila. Parang hindi na nila nakokontrol. Namamayat, hindi naman nagpapapayat, nawawala ng gana kumain. Pwede rin, panay-panay ang ihi. Tapos yun na kailangang umiri, minsan mahapdi, at minsan hindi na tumatayo si Manoy. So, nagkakaroon ng erectile dysfunction. Yan yung mga madalas mapansin. Weight loss, parang pagod, tired. Tapos minsan naiiba din yung pagdumi. May epekto din sa pagdumi. Tapos higit sa lahat,
masakit, akala mo rayuma lang. Pero masakit pala yung mga buto mo. Bakit sa buto? Yan ang tanong natin. Kasi po, yung ating prostate, kapag nagkaroon ng cancer, unang kumakalat doon sa may buto. Kaya, akala nyo, sakit lang ng buto. Yung pala, kumalat na. Ano ngayon yung mga test para malaman kung lumalaki ang prostate? Ito ang isa sa importante, yung digital rectal examination. Sino ang doktor na pupuntahan? Chine-check up lang ho yan ng doktor. Ang tawag sa doktor sa kalalakihan, urologist. So, surgeon sila, sila ang nag-check. Ipapasok lang po yung daliri doon sa puwitan at makakapana kasi from there naaabot ang prostate ng lalaki. Meron ding blood test. Ang tawag dito, prostate specific antigen, PSA. So, may normal value po yan, 0 to 4. Maaaring tumaas ito sa maraming dahilan. Ang iba pang mga test para malaman, ultrasound. Maraming nakikita dito sa ultrasound. Lumalaki ba? Gaano kabigat? Tamang bigat ba? Tamang laki ba ng prostate? At kapag may problema na, maaaring gumawa din ng MRI, CT scan, kasama yan, DEXA scan o X-ray ng bone kasi madalas doon kumakalat ang ating prostate cancer. So, importante ho lahat yan, yung mga biopsy, CT scan, bone scan. Pag tinanong kayo, kailangan bang mag-biopsy, umuupo kayo. Kasi marami pa namang ibang test at iaalokin lamang kayo pag kailangan ng i-biopsy. Halimbawa, mataas na yung prostate-specific antigen, tapos matigas na sa kapa yung prostate, tapos nag-scan na ng mga bones, tapos bakit parang may mga lesions na doon. So, doon nangangailangan ng biopsy. Siyempre, pagdedesisyonan nyo yan. Lahat yan kailangan. Biopsy, MRI, CT scan, ultrasound. Maganda dito sa ultrasound, hindi gaanong masakit. Tapos yung blood test, kailangan yan. Kaya nga yung PSA, yung blood test, isama na kapag kayo po ay edad 40 or 50, isama na dun sa regular blood test ninyo yearly. Isama na rin po ninyo. Minsan, tumataas yung PSA level sa maraming dahilan. Maaring lumalaki yung prostate, pero wag ho agad matakot. Baka naman may UTI nung panahon na nag-PSA o kaya naman nagkaroon ng sex, kaya na-affect yung prostate, o kaya nagsobrang exercise pala. So, ipapaulit lang yon. Tapos, doon naman ho sa binabantayan yung PSA nila taon-taon. Limbawa, medyo tumataas. Mas maganda, laging sa same laboratory nyo ipapagawa. Kasi bawat laboratory, iba syempre yung testing machine nila, tsaka yung mga chemicals na ginagamit para mas tama yung pagbabantay. Huwag paiba-iba ng laboratory na ginagamit. So, better sa hospital kasi mas magaganda yung PSA testing doon. Marami hong treatment options kapag nakita na mataas na talaga yung level ng inyong PSA, tapos kailangan ng gamutin, nasabihan na baka may prostate cancer. Ang pinaka-common na ginagawa, prostatectomy, opera. Yung urologist na rin ang nag-oopera sa inyo. Pero ang dami pang maraming pwedeng treatment. May hormonal treatment, radiotherapy, brachytherapy, pwede din ang chemotherapy, immune therapy. Yung iba naman, babantayan lang. Kaya ko sinabi na ang dami-dami ninyong options. Kasi, i-decide nyo yan eh. Kailangan yan sa decision making. Kailangan tanungin nyo yung doctor, ano ba yung side effect ng bawat treatment. Halimbawa, ito lang, example, active surveillance, binabantayan. Siyempre, lagi kang may fear. Kumalat ba? Lumalaki ba? Lumalala ba? Pag brachytherapy, maaring magkaroon ng problema sa pag-ihi o kaya sa pagdumi. Pag radiotherapy naman, ganun din, ihi at pagdumi. Tapos, kapag inoperahan, itatanong nyo sa doktor nyo, magkakaroon ba ako ng
erectile dysfunction o kaya hindi ko na mapipigilan yung aking pag-ihi, incontinence. Siyempre, sa kalalakihan, importante ho yung pag-save ng mga nerves. Kasi siyempre, ayaw naman nila na masabihan na nagkaroon na sila ng erectile dysfunction o impotent na sila. Tapos, kailangan nyo rin ho dito ng isang group ng doctors. Siyempre, ang head, yung urologist ninyo. Pero kailangan nyo nung radiation oncologist, kung gagawa ng mga brachytherapy. Tapos, kailangan nyo din yung medical oncologist. Kasi, sila yung magki-chemotherapy sa inyo. Minsan sinasabihan ko, baka kailangan nyo rin ng psychiatrist. Halimbawa kasi, nasabihan kayo na may prostate cancer, madidepress. Siyempre, lalaki kayo, sabi mo, hindi, kaya ko to. Huwag pong magmamatigas kasi meron ng mga gamot para sa kaba, sa lungkot. Kasi pag hindi natin nagamot yun, baka pataas ng pataas yung blood pressure natin, maging iba pa yung sakit natin. Tapos, tignan mo rin, dun mo maiisip yung relationship mo dun sa asawa mo, sa anak mo, nakakailanganin mo sila during treatment. Alam nyo ho, dun nyo marirealize yung epekto ng pagkakaroon ng magandang relasyon, na maganda pala yung buhay mo because nandyan sila. Ito pa ho yung mga ibang katanungan palagi na tinatanong sa atin. Pag ba palagi ang nagtatalik, hindi na ba ako magkakaroon ng prostate cancer? Wala pa talagang siguradong ebidensya dahil doon. Kaya naman, umiinom naman ako ng finasteride tsaka dutasteride. Makakatulong ba to para ma-prevent yung prostate cancer? Probably. So, sasagutin po yan ng inyong urologist. Gusto nyo ma-prevent. Ito naman, dun sa mga wala pang prostate cancer, kailangan ituro din natin yung prevention. Huwag po kayong maninigarilyo. Exercise, importante para hindi tayo tumaba. Yan, healthy weight. Laging sinasabi, sari-saring gulay at prutas kada araw ang inyong kakainin. Tapos, screening test, blood test, tsaka yung yearly na kinakapa. Yun nga yung digital rectal examination. Importante ho yan. Ito pa yung mga tanong, nakakatulong ba ang lycopene sa prostate cancer? Yes. Marami pong source ng lycopene, tomatoes, yung mga bell peppers natin, carrots, papaya, yung mga kulay pula. Nakakatulong lahat yan sa prostate cancer natin. Tapos damihan nyo na rin yung omega-3 fatty acid ninyo. Bakit sinasabihan ng green tea lagi namang maganda sa cancer? Bakit laging sinasabihan na fibers? Maganda ho sa fiber maganda ang fiber sa katawan. Kaya kailangan natin lagi mag-green leafy vegetables. Garlic nakakatulong din daw sa prostate cancer. Lahat to, ito yung mga tofu and soy dahil dun sa kanilang phytoestrogen. So, lahat yan maganda sa ating katawan para prevent ang pagkakaroon ng prostate cancer. Kasi po, ang prostate cancer, lagi ho yan top 5 sa sakit ng kalalakihan. Salamat po.